Sa kabila ng kalamidad, uusbong ang pag-ibig. Isang lalaki mula sa Canada, lumipad patungong Ormoc sa Leyte. Masiguro lang na ligtas ang kanyang minamahal. Love in the Time of Yolanda. Para sa Canadian na si Husam, ang tunay niyang pag-ibig, natagpuan niya halos 13,000 kilometro mula sa Canada. Sa katauhan ng Pilipinang taga Leyte na si Mary Grace na nakilala niya online. We started off as friends and then I started to like her more and more. She doesn't say much but when she says it, she means it. Ang distansya, pinaglapit ng araw-araw nilang pagchat-chat. Isa raw sa pinakahinangaan ni Husam kay Mary Grace, ang tapang nito sa pagharap sa buhay, lalo na nung naging dalagang ina sa edad na 16 anyos lang. She kept her honor, she was still determined, she raised well her kids alone, and she doesn't ask for much, and for the little that she has, she's happy with it. Si Husam naman, nagtatrabaho bilang systems engineer sa isang IT company sa Canada. Ang dalawang nasa magkabilang dulo ng daigdig, nakatakdang magtagpo sana sa Mayo ng susunod pang taon, kung kailan balak bisitahin ni Husam si Mary Grace sa Ormoc, Leyte. I asked her, is it okay if you get married and etc. And she said, yeah, like she likes me too. So we were planning just to see each other for a few days. Ikaw at ako, pinagtagpo, nag-usap ang ating puso, nagkasundong magsama habang buhay. Sana'y di magmaliw ang pagtingin, kay daling sabihin, kay hirap gawin, sa mundong walang katiyakan. Sabay nating gawin kahapon ng bukas. Hey Grace, everybody wants to say hi. Kung pwede nga lang daw, hilahin nila ang mga buwan para sila'y magkasama na. Ang hindi nila alam, kalikasan ang magtatakda para mapaaga ang kanilang pagkikita. Pero sa paraang walang sino man ang gugusto. Nitong November 7 sa Canada, nabalitaan ni Husam na may tatamang super typhoon sa Visayas. At bisperas ng paglalandfall ni Yolanda, kinamusta pa raw ni Husam sina Mary Grace at ang kanyang pamilya. We're okay here, don't worry about us, I love you. We already talked with her and she was prepared for that, you know, so I said, yeah, I should not worry. Pero kinabukasan, labis na raw nag-alala si Husam nung nabalitaan niya ang laki ng pinsalang idinulot ni Yolanda sa Ormoc at sa iba pang bahagi ng Kabisayaan. Ang nagpadoble pa raw sa kanyang pag-iisip, hindi niya makontak ang kanyang kasintahan. Putol ang lahat ng klase ng komunikasyon noon sa Leyte dahil hindi mapakali sa kung ano na ang sinapit ng kanyang minamahal. Si Husam nagdesisyong ibenta ang kanyang kotse sa halagang 800 Canadian dollars o mahigit 33,000 pesos para lumipad sa Pilipinas at personal na hanapin at alamin ang kinahinatnan ng kanyang nobya. So I knew if I wait until I get info, that will not happen. I would not sleep my entire life. I would always live in regrets, or let's just gather it. You know, be a bit more courageous and just go get the woman outside. Ngunit salamat sa Diyos dahil bago pa matuloy ang kanyang flight,
Nakontak na niya ang kanyang kasintahan. Ngunit nanlumo siya nung nalaman ang sinapit nito. I just tried to tell her, just hang in there, I'm coming, hang in there. Si Husam, itinuloy pa rin ang pagpunta sa Pilipinas. November 14, dumating sa Ormoc si Husam. Dito sinalubong siya ng kapatid ni Mary Grace na siyang naghatid sa kanya sa isang private clinic. At sa kauna-unahang pagkakataon, Ikaw at ako, pinag-isa, tayong dalawa. nayakap na rin niya sa wakas ang kanyang kasintahan sa sitwasyong hindi nila inasahan. Tayo ay Bukod sa malalalim na sugat sa mukha, basag ang mga ngipin at buto sa baba ni Mary Grace. Meron din itong malaking hiwa sa ulo. May critical na trauma sa kanyang kanang mata. Bale ang mga buto sa braso at pulso. At ang kanyang sugat sa kaliwang binti, puno na ng impeksyon na kung hindi maagapan, kakailanganin daw putulin. Nakita ko na yung mukha ko. Diba? Talaga pangit talaga. Natakot ako pa kung makita niya ako. Ganun. Pero hindi. Hinagpan niya ako. haharapin. Bawat First of all, like I love her, so it doesn't matter how her face is. Malayo man daw ito sa pinapangarap nilang unang pagkikita, nagpapasalamat pa rin daw si Husam na binigyan pa rin siya ng Diyos ng pagkakataong makapiling si Mary Grace. Bawat hangad kayang abutin, sa pangambay di paaalipin. Basta't ikaw, ako, tayo, magpakailanman. Dahil sa kalagayan ng kanyang nobya, nagdesisyon si Husam na ilikas na si Mary Grace at dalhin sa Cebu para doon ipagamot. Ngunit dahil wala raw maipahiram na wheelchair ang klinik, kinailangan niyang buhatin si Mary Grace hanggang makahanap ng tricycle na naghatid sa kanila sa pier ng Ormoc. Mabuti na lang at natulungan siya ng Coast Guard na makasakay sa biyahe ng ferry alas 10 ng gabi. Hi, Mom. Okay. Dito sa isang ospital sa Cebu, nagpapagamot ngayon si Mary Grace. Look like if you had a little accident with the bicycle. I swear. Isinasaayos na ang kanyang mga tahi sa mukha. Nilagyan ng metal plate ang kanyang baba at kinabitan ng braces ang kanyang ngipin. And right now today would be the operation to fix the stitching because now there is no infection. Nito lang Lunes, sumailalim siya sa isang surgery sa binti. Habang nasa operating room si Mary Grace, nag-a-update naman ng vlog si Husam na inialay rin niya sa kanyang kasintahan, ang Operation Saving Grace. Ikinukwento ni Husam sa kanyang vlog ang lahat ng hirap na pinagdaraanan ng kanyang kasintahan at mga operasyong kailangan nitong pagdaanan. I thought enough money I had, like $5,000. I said, I'm okay. And then the first down payment and the first bill, it was really, really, really expensive. This is the last bill for the wheelchair I bought yesterday. At dahil mahigit kalahating milyon na rin ang nagastos ni Husam sa hospital bills ni Mary Grace, dito na siya nanawagan para sa mga donasyon, para sa mga natitira pang operasyon ng kanyang kasintahan. Makalipas ang 10 araw, nakalikom si Husam ng mahigit kalahating milyong piso mula sa mga donasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Detail by detail, like even itemized list of where exactly the money went to. So they just
like just to update them on and make them feel good about their donations. Nitong Miyerkules, muling bumalik si Husam sa Ormoc City para bisitahin ang bahay doon ni na Mary Grace. That's the door. May mga kahoy na gulong-gulong. Tapos tumama dito sa aming pintuan. Paglagapak ng pintuan, dito tumilapon ang ate ko noon. Laking pasasalamat nga raw ni Mary Grace kay Husam. Swerte ko. Yan. Kasi walang gumagawa nun. Kung hindi siya pumunta, wala na akong paa siguro. We accept her to be your wife, starting today until the day of judgment, in the name of Islam. At nitong November 23, sa isang simpleng seremonya sa loob mismo ng kwarto ni Mary Grace sa ospital, nagpakasal na ang dalawa. Kasi noon, I'm not special. Then now, he made me special. I know it's positive for her because she will feel loved and accepted, and she won't focus on the negative things. Nagsumpaan sa may kapal, walang iwanan, taginit o tagulan, haharapin bawat unos na magdaan. At nito lamang Huwebes, nakalabas na ng ospital si Mary Grace. Sa darating na Pebrero, balak na nilang lumipad patungong Canada kasama ang anak ni Mary Grace na si John para doon manirahan at bumuo ng kanilang pamilya. Di ko alam ang gagawin kung mawala ka. Buhay ko'y may kahulugan tuwing ako'y iyong hagkan. Umabot man Si Husam at si Mary Grace, patunay na kahit gaano pa kalakas ang bagyong dumating, kahit gaano katinding sugat o sakit ang dadanasin, kaya itong hilumin ng pag-ibig. ngayon at kailanman, ikaw at ako.